Atin pong kausapin si Attorney Nery Colmenares. Attorney Nery, maganda umaga po. Ay magandang umaga, Ted, DJ Chacha at sa lahat po ng viewers ninyo. Good morning po. Opo, nagulat ang marami dito ho sa sinasabi ng statement po na balita na nakuha po ng media na sinasabi daw po ng abogado nitong si dating Pangulong Duterte, Nicolas Kaufman, na hindi daw po nag-post ng objection ang prosecution dito po sa request ni dating Pangulong Duterte na siya habang hindi pa po nagsisimula ang paglilitis ay hayaan muna na manatili sa isang bansa na papayag na doon siya muna habang wala pa po ang trial dahil sa kanyang edad at dahil daw po sa mga pangako na maaari niyang tupden kung papayag nga po ang court. Ano pong reaksyon dito ninyo? Una muna, Ted, may proseso pa yan. Hintayin pa siyempre yung comment ng prosecutor at decision ng pre-trial chamber at magko-consult kami with the victims kung paano namin maipaabot doon sa pre-trial chamber yung opposition namin sa ganitong kahilingan. So there are 3 points. Una muna, ang sabi ng defense, meron silang application at hindi daw nag-oppose ang prosecutor na pumalit doon sa on-leave na prosecutor sa ganitong panukala nila, basta sundin yung obligasyon sa Annex A allegation. Kung totoo man yan, ang problema dyan, kaagad Ted, hindi tinanggap yan ng defense kasi nag-submit sila ng another set of obligation sa Annex B. Nasabi doon sa, hindi natin nakita kung anong Annex B, na nagko-commit sila na si President Duterte hindi tatakas at pangalawa, hindi niya i-endanger ang investigation at i-intimidate ang witnesses, mga lawyers, etc. So, para sa amin, Ted, at susundin niya ang mga utos ng korte. No? Pangatlo, sa amin, Ted, hindi dapat paniwalaan ng ICC yun. Kasi una, susundin niyang utos ng court. Si President Duterte, track record niya na talaga yan, Ted. Marami siyang pinangako na hindi niya tinutupad. Sasabihin niya ngayon, bukas iba gagawin niya. Kaya hindi dapat mapagkatiwalaan ng ICC ang pangako o obligasyon na pipirmahan niya. Pangalawa, kayang-kaya niya, Ted, i-endanger ang investigation. Ngayon, yung pag-intimidate ng witnesses, Ted, kaya niyang gawin yun at lalong mag-escalate yun ang mga atake sa witnesses at sa counsel nito, sa mga lawyers nito, pag nakalaya na siya, Ted. So, para sa amin, it is really unbelievable para sa ICC. Dapat na paniwalaan siya, lalo na yung issue ng escape. Ted, pag may trial, halimbawa, kasi hindi ibig sabihin ma-interim release ka tapos na yung trial mo. No. It still has to undergo confirmation of charges and once confirmed, may trial. Pag may trial, Ted, I don't see any evidence na kayang ipresenta ni President Duterte sa trial to say na wala siyang kinalaman sa EJK. Kaya ang strategy talaga nila, hindi dapat umabot sa trial ito. Kaya sila nag-question ng jurisdiction, kaya sila ma-interim release. All this to delay the onset of the trial. So para sa akin, once the trial is confirmed, I think escape is now an option for President Duterte because he knows na wala siyang kaligtas-ligtas, wala siyang ebidensyang mapresenta sa trial para i-acquit siya ng korte. Attorney Nery, hindi po naman natin maaring maliitin ang sinasabi po ninyong mga pangamba po ninyo, ano po? At ang inyo pong kumbaga ang inyo pong mga inaasahan na mangyayari kung papayagan nga po itong request ng dating Pangulo. Pero ano ba ang rules ng ICC dito? Ang sinasabi po ni Attorney Conti na hindi po available din this morning, sinasabi niya na mukhang dito hindi na nakonsulta ang pamilya ng mga complainants o victims at tanging ang pwede lamang ditong magdesisyon kung kung hihingian po ng posisyon ang prosecution ay yung po lamang naka-OIC ngayon na Chief Prosecutor po ng ICC? Yes, well, hindi kami nakonsulta. Nagulat nga kami, Ted. Kagabi. Kaya tama yon na hindi kami nakonsulta. Ang rule sa ICC, under Article 60, pwedeng mag-request ang akusado ng interim release. Basta i-fulfill niya ang Article 58 ng ICC
Rome Statute na yung binanggit ko kanina Opo, opo. na siya ay hindi tataka, Yes, opo. magko-commit siya, etc. Mm. So, yun. Under the rules of procedure, pag sakaling mag-grant yan ng pretrial chamber, the pretrial chamber can review the decision every 120 days or earlier kung gustuhin ng. So, ang release, interim nga ang tawag, ibig sabihin temporary, kasi pwedeng bawiin yun ng ICC. Opo, Pero ang sinasabi ng. Yes. At ito muna, attorney, Yes. Opo. Bago po yung sinasabi ho ninyo. So, attorney, to be straightforward about this, hindi kagaya dito sa atin, perhaps, no, na bago po, di ba, yung naandyan na nakabilanggo, o sa, halimbawa, kahit nga sa Bilibid, yung nag-a-apply po ng, di ba, ng parol, usually po, dapat sinasabihan mo naman yung mga aggrieved party, di ba? Kumbaga, dito po, sa sinasabi po ninyo sa ICC, tanging kahit na hindi konsultahin, pwedeng hindi konsultahin ang mga complainants of victims, sila lang po ang maaring pwede magsabi na ayaw namin kasi flight risk yan, ayaw namin kasi magiging manganganib ang aming mga testigo. Tanging prosecutor lamang po ang kanilang kukonsultahin at kung ano sabihin ng prosecutor, yun na po yun. Wala na pong hindi na kayo tatanungin pa ng mismong mga judges dito? Hindi naman, Ted, tingin ko, because the ICC can always ask the observation and comments of the victims. Yun nga lang, ang nakalagay sa rules of procedure ng ICC, Rule 118, nakalagay, a request for interim release must be made in writing. The pre-trial chamber shall decide after having received observations in writing of the prosecutor and the detained person. So, ibig sabihin, hingiin ng ICC yung opinion ng prosecutor. Can we submit? Well, para sa akin, opinion ko lang ngayon. Yes, we will submit our observation. Bahalang ICC kung i-consider niya o hindi. Wala. So, hindi naman nakalagay specifically sa procedure. Prosecutor lang ang binanggit. But I don't see any reason that we cannot also submit. And let the ICC decide whether or not tanggapin ang obserbasyon namin. But we will surely oppose this on the level of the prosecutor and even in the level of the pre-trial chamber. Okay. Nakausap na po ba ninyo ang prosecutor po dito kung ano officially ang kanilang sagot dito po sa request ng Duterte camp? Hindi pa, Ted, pero klaro doon sa application ng defense na hindi surefire pa kasi nag-counter offer sila sa supposedly agreement ng prosecutor. Ang agreement ng prosecutor ay sundin itong mga obligasyon na ito ni President Duterte, hindi siya magsasalita sa media, etc., etc. Pero nag-counter offer ang defense, Annex B, kung basahin natin yung application. So, ibig sabihin, may pagdedebatihan pa sila. Kasi hindi nag-agree ang defense doon sa posisyon, kung totoo man, ng prosecutor sa interim release. In any case, kahit pa man ano ang posisyon ng prosecutor, ang pre-trial chamber will decide on the basis ng pagtingin niya. Siyempre, kung tingin niya naman may it endangers the investigation, ina-atake ni President Duterte ang korte. Talagang how can you say na hindi niya endanger ang investigation? He's actually violating the fifth crime under the Rome Statute, Yung administration of justice, binibira niya kasi i-intimidate niya yung mga judges. That's really endangering the investigation. So para sa amin, hindi pa tapos yan. And the ICC can still, of course, deny the application for interim release. At sabihin na lang ng ICC, let's wait for the confirmation of charges. Pwede namang decision na namin yan later on. Despite, of course, the plea of the defense na without delay, decisionan nyo na itong aming humanitarian reasons ang hinihingi nila. Human rights ni President Duterte ang sinasabi nila. And humanitarian reason kasi 80 anyos na siya. Ted, grabe ang sama ng loob ng mga biktima dito kasi humihingi sila precisely niyan noong panahon niya. Hindi niya binigay talaga yun. Opo, walang sige. human rights sa kanya. Opo, yes sir. Opo. Attorney Nery, paano po namin dapat tangkilikin ito? Itong balitang ito na sinasabi ni Kaufman that the ICC prosecution did not oppose the interim release request. And then the defense said the non-opposition of the prosecution is an indication of acceptance of the risk
outline doon sa mga kondisyones. Paano po namin dapat tanggapin 'to? Ngayon, ito ba Well, ay actually, ito ba ay confirmed o subject to be for confirmation? well, ganito kasi ang number 3 ng application, paragraph 3, since the prosecution has confirmed its non-opposition to interim release on the understanding that the terms and conditions set out in Annex A would be met. Tapos biglang the terms and conditions preferred by the defense for the interim release are set out in Annex B. So ibig sabihin, hindi sila pumayag doon sa kung totoo man na agreement ng prosecutor. May qualified ang sinasabi nila na without opposition Basta sundin ni President Duterte yung Annex A. Ngayon, pagdating sa korte, kahit pa Annex A na obligasyon yung nakalagay doon, i-oppose namin yun. Lalo na pag Annex B, i-oppose din ng prosecution yun. Hindi yun yung kanyang inagrihan Annex B is wider than Annex A, malamang. Sige po. So moving forward po, Attorney Nery, so moving forward ngayon, ano ang balak nyo? Meron ba kayong tao doon sa The Hague? Meron bang gagawa dito ng pleading? May gagawa ba dito ng kung ano man pong pamamaraan para marinig ang panig ng mga biktima o alleged victim dito? At paano po? Magko-consult kami with the victims and the lawyer. Siyempre, kami ni Attorney PC Conte. And then we will, personally, my position as of now, sabihin ko sa victims, we'll oppose this. Mag-submit tayo ng pleading sa ICC pre-trial chamber o sa an agency also through OPCV, ibang mga ahensya ng ICC. Basta mag-submit tayo ng opposition para ipaliwanag sa ICC na hindi tama yung sinabi ng defense na parang hopeless si President Duterte. He has no political network. They won in the last election, Ted. Mayor siya ng Davao, Ted. And naka-impeachment nga, kaya nilang ng mga Duterte ng salagin So they're still powerful, unlike yung sinasabi ng defense na wala na silang poder, wala siyang resources, mahina na siya. We will oppose that because the facts in the Philippines show otherwise, and we will try to convince the ICC na hindi ganyan ang kalagayan dito sa Pilipinas. Lalaban kami dito, Ted, and we are still hopeful na maipanalo namin yung laban na to. Okay. Ang hinihingi lang namin, Ted, by the way, ituloy na yung trial muna. Yun lang talaga ang aming hinihingi dito sa kasong ito So parang maging impeachment na naman to kung sakaling pagbigyan ang kanyang interim release. Yung nga po, how soon will you do that, attorney? Kasi alam niyo yun, nung nabasa nga ito ng marami, definitely yung reaksyon iba-iba, pero I'm sure sa panig po ng mga alleged victims dito, iba ho ang dating nito. So how soon will you do that? Yan pong inyong binabanggit na agad pong pagpaparinig ng panig po ninyo at pagtutuloy nyo dito diyan sa ICC. Very soon, Ted. Dapat hindi ito patagalin kasi ang hinihingi ng depensa doon sa application nila. Desisyonan nyo na po kaagad ito kasi 80 anyos na siya, humanitarian naman, etc. Yung maawa naman kayo. So, yung sabi niya, without delay, decision ng ICC pre-trial chamber ito. So, we will immediately discuss kailan soon yan, Ted. Soon. And I really hope before the end of June, makafile na sana kami ng aming posisyon doon sa Rome Statute. Hindi ba ito pasikreto na desisyon na bukas makalawa mababalitaan mo na lang nasa isang bansa nasa ibang bansa na si dating Pangulong Duterte? No, nakalagay naman sa article sa Rule 118 ng procedure tsaka sa Article 60 na may 58 na pwedeng i-decisionan pa yan. I don't think the ICC will do that na bigla-biglaan. So they will listen. They will listen to the prosecutor and we're hoping that they will also listen to the victims. Okay, sige po. So keep us posted, attorney, ha? Dito po sa napaka-importanting isyong ito. Dahil po sa marami nga ang nagulantang dito po sa inilabas actually na impormasyon na nanggagaling sa defense. May pahabol ka bang tanong siya? Okay na tayo. Sige. So Attorney Nery, hindi na muna kami magtatanong sa impeachment dahil alam kong dito sa usapin ng ICC, mukhang kinakailangan nyo na maglaan na napakahabang oras. Yes, well, thank you. Salamat, Ted. Thank you very much.
Opo, salamat. Si Attorney Nery Colmenares, isa po sa mga katuwang ng mga abogado na tumutulong sa mga sinasabing umano'y biktima ng madugong war on drugs ng nagdaang administrasyon.